Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 17, Mga paglalakbay ng Israel. Ang kabanatang ito ay batay sa Exodo Kapitulo 15 versikulo 23 hanggang Exodus 18:27. Ang mga anak ni Israel ay naglakbay sa ilang at sa loob ng 3 araw ay walang mahanap na mabuting tubig na maiinom. Sila ay nagdurusa sa pagkauhaw, at ang bayan ay nagbulang-bulungan laban kay Moises, na sinasabi, "Ano ang aming iinuman?" At siya ay dumaing sa Panginoon, at ipinakita sa kanya ng Panginoon ang isang punong kahoy, na nang kanyang ihagis sa tubig, ang tubig ay naging matamis. Doon siya gumawa para sa kanila ng isang palatuntunan at isang kahatulan, at doon niya sila sinubok, at sinabi, "Kung iyong didinggin na masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at gagawin ko ang matuwid sa kanyang paningin, at didinggin ang kanyang mga utos, at iingatan ang lahat ng kanyang mga palatuntunan, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo." Ang mga anak ni Israel ay tila nagtataglay ng isang masamang puso ng kawalan ng pananampalataya. Ayaw nilang magtiis ng mga paghihirap sa ilang. Kapag nakatagpo sila ng mga paghihirap sa daan, ituturing nila ang mga ito bilang mga imposible. Ang kanilang pagtitiwala sa Diyos ay mabibigo, at wala silang makita sa harap nila kundi kamatayan. At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay nagbulang-bulungan laban kay Moises at kay Aaron sa ilang, at sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, "Kung kami ay namatay sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay nakaupo sa tabi, ang mga palayok ng laman, at nang kami ay kumain ng tinapay ng mabusog, sapagkat inilabas ninyo kami sa ilang na ito, upang patayin ang buong kapulungang ito sa gutom." Hindi talaga nila naranasan ang hapdi ng gutom. Mayroon silang pagkain para sa kasalukuyan, ngunit natatakot sila para sa hinaharap. Hindi nila makita kung paano mabubuhay ang hukbo ng Israel, sa kanilang mahabang paglalakbay sa ilang, sa simpleng pagkain na mayroon sila noon, at sa kanilang kawalan ng pananampalataya ay nakita nilang nagugutom ang kanilang mga anak. Nais ng Panginoon na sila ay maibsan sa kanilang pagkain, at na sila ay makatagpo ng mga paghihirap, na ang kanilang mga puso ay mabaling sa Kanya na noon pa man ay tumulong sa kanila, upang sila ay maniwala sa Kanya. Handa siyang maging isang kasalukuyang tulong sa kanila. Kung, sa kanilang pangangailangan, sila ay tatawag sa Kanya, siya ay magpapakita sa kanila ng mga tanda ng Kanyang pag-ibig at patuloy na pangangalaga. Ngunit tila ayaw nilang magtiwala sa Panginoon ng higit pa kaysa nasaksihan nila sa harap ng kanilang mga mata ang patuloy na mga katibayan ng Kanyang kapangyarihan. Kung sila ay nagtataglay ng tunay na pananampalataya at isang matatag na pagtitiwala sa Diyos, ang mga abala at mga hadlang, o maging ang tunay na pagdurusa, ay masayang dinanas, pagkatapos na gawin ng Panginoon sa napakagandang paraan para sa kanilang pagpapalaya mula sa pagkaalipin. Higit pa rito, ipinangako sa kanila ng Panginoon kung susundin nila ang Kanyang mga utos, walang sakit na dapat na madama sa kanila, dahil sinabi niya, "Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo." Matapos ang tiyak na pangakong ito mula sa Diyos, isang kriminal na kawalan ng pananampalataya sa kanila ang umasa na sila at ang kanilang mga anak ay maaaring mamatay sa gutom. Sila ay nagdusa ng husto sa Ehipto sa pamamagitan ng labis na buwis sa paggawa. Ang kanilang mga anak ay pinatay, at bilang sagot sa kanilang mga panalangin ng dalamhati, maawang iniligtas sila ng Diyos. Nangako siya na magiging kanilang Diyos, na dadalhin sila sa kanyang sarili bilang isang bayan at aakayin sila sa isang malaki at mabuting lupain. Ngunit handa silang himatayan sa anumang pagdurusa na dapat nilang tiisin sa daan patungo sa lupain iyon. Marami na silang tiniis sa paglilingkod sa mga Ehipsyo, ngunit ngayon ay hindi na nila matiis ang pagdurusa sa paglilingkod sa Diyos. Handa silang sumuko sa madilim na pag-aalinlangan at lumubog sa panghihina ng loob kapag sila ay sinubukan. Nagbulang-bulungan sila laban sa tapat na lingkod ng Diyos na si Moises at sinisingil siya sa lahat ng kanilang mga pagsubok, at nagpahayag ng isang masamang hangarin na sila ay nanatili sa Ehipto, kung saan maaari silang umupo sa tabi ng mga palayok ng laman at kumain ng tinapay ng busog. Isang aral para sa ating araw. Ang kawalan ng paniniwala at pag-ungol ng mga anak ni Israel ay naglalarawan sa bayan ng Diyos ngayon sa lupa. Marami ang lumilingon sa kanila, at namamangha sa kanilang kawalan ng pananampalataya at patuloy na pagbubulong-bulungan, pagkatapos na gawin ng Panginoon ang napakaraming bagay para sa kanila, sa pagbibigay sa kanila ng paulit-ulit na katibayan ng Kanyang pagmamahal at pangangalaga sa kanila.
Iniisip nila na hindi nila dapat pinatunayang hindi nagpapasalamat. Ngunit ang ilan na sa gayon ay nag-iisip, nagbubulong-bulungan at tumututol sa mga bagay na hindi gaanong kahihinatnan. Hindi nila kilala ang sarili nila. Madalas silang sinusubok ng Diyos, at sinusubok ang kanilang pananampalataya sa maliliit na bagay, at hindi nila tinitiis ang pagsubok na mas mahusay kaysa sa sinaunang Israel. Marami ang binibigyan ng kanilang kasalukuyang mga pangangailangan, ngunit hindi sila magtitiwala sa Panginoon para sa hinaharap. Nagpapakita sila ng kawalan ng paniniwala at lumubog sa kawalan ng pag-asa at kalungkutan sa inaasahang pangangailangan. Ang ilan ay nasa patuloy na problema baka sila ay magkulang at ang kanilang mga anak ay magdusa. Kapag dumarating ang mga paghihirap o kapag dinala sila sa mga mahihirap na lugar, kapag nasubok ang kanilang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos, uurong sila sa pagsubok at bumubulong-bulong sa prosesong pinili ng Diyos para dalisayan sila. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nagpapatunay na dalisay at perpekto, upang tiisin ang lahat ng bagay. Ang pananampalataya ng mga tao ng Diyos ng langit ay dapat maging malakas, aktibo, at matibay, ang diwa ng mga bagay na inaasahan. Kung gayon ang wika ng mga ganyan ay, purihin ang Panginoon, o kaluluwa ko, at lahat ng nasa loob ko, purihin mo ang kanyang banal na pangalan, sapagkat ginawa niya akong sagana. Ang pagtanggi sa sarili ay itinuturing ng ilan bilang tunay na pagdurusa. Ang mga masasamang gana ay pinapakasawa, at ang pagpigil sa hindi malusog na mga gana ay haantong sa maraming nag-aangking Kristiyano na ngayon ay magsimulang bumalik, na tila ang aktwal na gutom ay ang kahihinatnan ng isang simpleng pagkain. At, tulad ng mga anak ni Israel, mas gugustuhin nila ang pagkaalipin, mga may sakit na katawan, at maging ang kamatayan, kaysa sa pagkaitan ng mga palayok ng laman. Tinapay at tubig lamang ang ipinangako sa nalalabi sa panahon ng kabagabagan. Ang mana, at nang ang hamog na nalilatag ay tumaas, narito, sa ibabaw ng ilang ay nakalatag ng isang maliit na bilog na bagay, na kasing liit ng hamog na hamog sa ibabaw ng lupa. At nang makita ng mga anak ni Israel, ay kanilang sinabi sa isa't isa, ito ay mana, sapagkat hindi nila nalalaman kung ano yun. At sinabi ni Moises sa kanila, ito ang tinapay na ibinigay sa inyo ng Panginoon upang kainin. Ito ang bagay na iniutos ng Panginoon, mang-alap ng bawat tao, ayon sa kanyang pagkain, isang omer sa bawat tao, ayon sa bilang ng inyong mga tao, kunin ninyo ang bawat isa sa kanila na nasa kanyang mga tolda. At ginawang gayon ng mga anak ni Israel, at ng alap, ang iba'y marami, ang iba'y kakaunti. At nang sukati nila ito ng isang omer, siya na nag-impok ng marami ay walang labis, at siya na nag-iipon ng kaunti ay walang kulang, pinisan nila ang bawat tao ayon sa kanyang pagkain. At sinabi ni Moises, huwag mag-iwan ang sinoman niyaon hanggang sa kinaumagahan. Gayon may hindi nila dininig si Moises, ngunit ang ilan sa kanila ay nagtira niyaon hanggang sa kinaumagahan, at nagbunga ng mga uod, at nabaho, at si Moises ay nagalit sa kanila. At kanilang pinipisan tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang pagkain, at pagka ang araw ay umiinit, ay natutunaw. At nangyari, na sa ika-6 na araw ay pumulot sila ng makalawa ang dami ng tinapay, 2 omer sa isang tao, at ang lahat ng mga pinuno ng kapisanan ay naparoon at nagsaysay kay Moises. At sinabi niya sa kanila, ito ang sinabi ng Panginoon, bukas ay ang kapahingahan ng banal na Sabat sa Panginoon, lutuin ninyo ang inyong lulutuin ngayon, at lutuin ninyo ang inyong lulutuin, at ang nalalabi, ay itabi sa inyo upang itago hanggang sa umaga. At kanilang inilapag hanggang sa kinaumagahan gaya ng iniutos ni Moises, at hindi mabaho, o nagkaroon man ng anumang uod doon. At sinabi ni Moises, kainin mo yan ngayon, sapagkat ngayon ay Sabat sa Panginoon, ngayon ay hindi ninyo masusumpungan sa parang. 6 na araw na inyong titipunin, ngunit sa ika-7 araw, na siyang Sabat, doon ay wala. Ang Panginoon ay hindi gaanong partikular ngayon tungkol sa kanyang Sabat kaysa noong ibinigay niya ang nabanggit na mga espesyal na tagubilin sa mga anak ni Israel. Inutusan niya silang maghurno ng kanilang lulutuin, at magluto, iyon ay, pakuluan, ang kanilang lulutuin, sa ika-6 na araw, bilang paghahanda sa natitirang araw ng Sabat. Ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pangangalaga at pagmamahal sa kanyang mga tao sa pagpapadala sa kanila ng tinapay mula sa langit. Ang tao ay kumain ng pagkain ng mga anghel, ibig sabihin,
pagkaing inilaan para sa kanila ng mga anghel. Ang 3 beses na himala ng mana, doble ang dami sa ika-6 na araw, at wala sa ika-7, at ang pananatiling sariwa nito sa buong Sabath, habang sa ibang mga araw ay hindi na ito karapat-dapat gamitin, ay idinisenyo upang humanga sa kanila ang kasagraduhan ng Sabath. Matapos silang mabigyan ng saganang pagkain, ikinahiya nila ang kanilang kawalan ng paniniwala at mga bulungan, at nangakong magtitiwala sa Panginoon para sa hinaharap. Ngunit hindi nagtagal na kalimutan nila ang kanilang pangako at nabigo sa unang pagsubok ng kanilang pananampalataya. Tubig mula sa bato, at sila'y naglakbay mula sa ilang ng Sin, at humantong sa Rephidim, at walang tubig na mainom ng bayan. Kaya't nakipagtalo ang bayan kay Moises, at sinabi, bigyan mo kami ng tubig upang kami ay makainom. At sinabi ni Moises sa kanila, bakit kayo nakipagtalo sa akin? Bakit ninyo tinutokso ang Panginoon? At ang bayan ay nauuhaw doon sa tubig, at ang bayan ay nagbulang-bulungan laban kay Moises, at nagsabi, bakit mo kami iniahon mula sa Ehipto, upang patayin kami at ang aming mga anak at ang aming mga hayop sa uhaw? At si Moises ay dumaing sa Panginoon, na nagsasabi, ano ang aking gagawin sa bayang ito? Halos batuhin na nila ako. At sinabi ng Panginoon kay Moises, umuna ka sa bayan, at isama mo ang mga matanda ng Israel, at ang iyong tungkod, na iyong hinampas sa ilog, ay kunin mo sa iyong kamay, at yumaon ka. Narito, ako'y tatayo sa harap mo doon sa ibabaw ng bato sa Horeb, at iyong hahampasin ang bato, at doon ay lalabas ang tubig, upang ang mga tao ay makainom. At gayon ginawa ni Moises sa paningin ng mga matanda sa Israel. At tinawag niya ang pangalan ng dakong yaon na Masa, at Meribah, dahil sa pagtatalo ng mga anak ni Israel, at sapagkat kanilang tinukso ang Panginoon, na sinasabi, nasa atin ba ang Panginoon, o wala? Inutusan ng Diyos ang mga anak ni Israel na magkampo sa lugar na iyon, kung saan walang tubig, upang patunayan sila, upang makita kung sila ay titingin sa kanya sa kanilang kagipitan, o bumulong-bulong gaya ng kanilang ginawa noon. Sa pagtingin sa kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanila sa kanilang kamanghamanghang pagpapalaya, dapat silang manampalataya sa kanya sa kanilang paghihirap. Dapat nilang malaman na hindi niya sila hahayaang mapahamak sa pagkauhaw, na kanyang ipinangako na kukunin sa kanyang sarili bilang kanyang mga tao. Ngunit sa halip na magsumamo sa Panginoon sa pagpapakumbaba na ibigay ang kanilang pangangailangan, bumulong-bulong sila laban kay Moises, at humingi sa kanya ng tubig. Ang Diyos ay patuloy na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa isang kamangha-manghang paraan sa harap nila, upang ipaunawa sa kanila na ang lahat ng mga pakinabang na kanilang natanggap ay nagmula sa kanya, na maaari niyang ibigay, o alisin ang mga ito, ayon sa kanyang sariling kalooban. Kung minsan ay lubos nilang naunawaan ito, at lubos na nagpakumbaba sa kanilang sarili sa harapan ng Panginoon, ngunit kapag nauuhaw o kapag nagugutom, sinisingil nila ang lahat kay Moises, na para bang umalis sila sa Ehipto upang palugdan siya. Nagdalamhati si Moises sa kanilang malupit na pag-ungol. Nagtanong siya sa Panginoon kung ano ang dapat niyang gawin, dahil handa siyang batuhin ng mga tao. Inutusan siya ng Panginoon na hampasin ang bato ng pamalo ng Diyos. Ang ulap ng kanyang kaluwalhatian ay napahinga ng direkta sa harap ng bato. Sinira niya ang mga bato sa ilang, at pinainom sila na parang mula sa malaking kalaliman. Naglabas din siya ng mga batis mula sa bato, at pinaagos ang tubig na parang mga ilog. Awit Kapitulo 78 versikulo 15-16. Hinampas ni Moises ang bato, ngunit si Kristo ang tumayo sa tabi niya at naging dahilan ng pag-agos ng tubig mula sa mapinong bato. Tinukso ng mga tao ang Panginoon sa kanilang pagkauhaw, at sinabi, kung inilabas tayo ng Diyos dito, bakit hindi niya tayo binibigyan ng tubig, gayon din ng tinapay? Na kung magpakita ng kriminal na kawalan ng pananampalataya at matakot si Moises na parusahan sila ng Diyos sa kanilang masasamang pag-ungol. Sinubok ng Panginoon ang pananampalataya ng kanyang mga tao, ngunit hindi nila tiniis ang pagsubok. Nagbulang-bulungan sila para sa pagkain at para sa tubig, at nagreklamo kay Moises. Dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, pinahintulutan ng Diyos ang kanilang mga kaaway na makipagdigma sa kanila, upang maipahayag niya sa kanyang mga tao kung saan nanggaling ang kanilang lakas. Inihatid mula sa Amalek, nang magkagayoy naparoon si Amalek, at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim.
At sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka sa atin ng mga lalaki, at lumabas ka, lumaban ka kay Amalek, bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na may tungkod ng Diyos sa aking kamay. Sa gayo'y ginawa ni Josue ang gaya ng sinabi ni Moises sa kanya, at nakipaglaban kay Amalek, at sina Moises, si Aaron, at si Hur ay umahan sa taluktok ng burol. At nangyari, nang itinaas ni Moises ang kanyang kamay, ay nanag ang Israel, at nang kanyang ibaba ang kanyang kamay, ay nanag si Amalek. Ngunit ang mga kamay ni Moises ay mabigat at sila'y kumuha ng isang bato, at inilagay sa ilalim niya, at siya'y naupo doon, at itinaas ni Aaron at ni Hur ang kanyang mga kamay, ang isa sa isang dako, at ang isa sa kabilang dako, at ang kanyang mga kamay ay naging matatag hanggang sa paglubog ng araw. Itinaas ni Moises ang kanyang mga kamay sa langit, na may tungkod ng Diyos sa kanyang kanang kamay, na humihingi ng tulong mula sa Diyos. Nang magkagayoy nanag ang Israel at itinaboy ang kanilang mga kaaway. Nang ibinaba ni Moises ang kanyang mga kamay, nakita na ang Israel ay nawala sa lalong madaling panahon ng lahat ng kanilang natamo, at natalo ng kanilang mga kaaway. Muling itinaas ni Moises ang kanyang mga kamay sa langit, at nanag ang Israel, at ang kaaway ay napaatras. Ang gawain ito ni Moises, na itinaas ang kanyang mga kamay sa Diyos, ay upang turuan ng Israel na habang ginagawa nila ang Diyos na kanilang pagtitiwala at hawak ang kanyang lakas at itinataas ang kanyang trono, siya ay lalaban para sa kanila at susupol sa kanilang mga kaaway. Ngunit kapag binitawan na nila ang kanilang hawak sa kanyang lakas at dapat magtiwala sa kanilang sariling kapangyarihan, sila ay magiging mas mahina kaysa sa kanilang mga kaaway, na walang kaalaman sa Diyos, at ang kanilang mga kaaway ay mananaig sa kanila. Pagkatapos, ginulo ni Josue si Amalek at ang kanyang mga tao sa pamamagitan ng talam ng Tabak. At sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito na pinakaalaala sa isang aklat, at isalaysay mo sa mga pakinig ni Josue, sapagkat aking lubos na aalisin ang alaala kay Amalek sa silong ng langit. At si Moises ay nagtayo ng isang dambana, at tinawag ang pangalan ni Yaon na Jehovah Nisi, sapagkat kanyang sinabi, sapagkat ang Panginoon ay sumumpa na ang Panginoon ay makikidigma kay Amalek sa salit-saling lahi. Kung ang mga anak ni Israel ay hindi bumulong-bulong laban sa Panginoon, hindi niya hahayaang ang kanilang mga kaaway ay makipagdigma sa kanila. Pagbisita ni Jethro. Bago umalis si Moises sa Ehipto ay pinabalik niya ang kanyang asawa at mga anak sa kanyang biyenan. At pagkatapos na mabalitaan ni Jethro ang kamanghamanghang pagliligtas ng mga Israelita mula sa Ehipto, dinalaw niya si Moises sa ilang, at dinala sa kanya ang kanyang asawa at mga anak. At lumabas si Moises upang salubungin ang kanyang biyenan, at yumukod, at hinagkan siya, at nagtanong sila sa isa't isa tungkol sa kanilang kapakanan, at pumasok sila sa tolda. At isinaysay ni Moises sa kanyang biyenan ang lahat ng ginawa ng Panginoon kay Faraon at sa mga Egyptyo dahil sa Israel, at ang lahat ng paghihirap na dumating sa kanila sa daan, at kung paanong iniligtas sila ng Panginoon. At nagalak si Jethro dahil sa lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa Israel, na kanyang iniligtas sa kamay ng mga Egyptyo. At sinabi ni Jethro, purihin ang Panginoon, na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Egyptyo, at sa kamay ni Faraon, na nagligtas sa bayan sa ilalim ng kamay ng mga Egyptyo. Ngayon ay nalalaman ko na ang Panginoon ay lalong dakila kaysa lahat ng mga Diyos, sapagkat sa bagay na kanilang ipinagmamalaki ay siya'y nasa itaas nila. At si Jethro, na biyenan ni Moises, ay kumuha ng handog na susunugan at mga hain sa Diyos, at si Aaron ay naparoon, at ang lahat ng matanda sa Israel, upang kumain ng tinapay na kasama ng biyenan ni Moises sa harap ng Diyos. Di nagtagal, nakita ng maunawang mata ni Jethro na ang mga pasanin kay Moises ay napakabigat, habang dinadala ng mga tao sa kanya ang lahat ng mga bagay ng kanilang kahirapan, at tinuruan niya sila tungkol sa mga batas at batas ng Diyos. Sinabi niya kay Moises, dinggin mo ngayon ang aking tinig, bibigyan kita ng payo, at ang Diyos ay say sa iyo. Ikaw ay maging para sa bayan sa Diyos, upang iyong madala ang mga usap sa Diyos, at iyong ituturo sa kanila ang mga palatuntunan at mga kautusan, at iyong ituturo sa kanila ang daan na kanilang dapat lakaran, at ang gawain na kanilang dapat gawin. Bukod dito'y maghahanda ka sa buong bayan ng mga lalaking may kakayahan, gaya ng may takot sa Diyos, mga lalaking tapat, na napupuot sa kasakiman, at ilagay mo sa kanila ang mga yaon, upang maging mga pinuno ng libo-libo, at mga pinuno ng daan-daan, mga pinuno ng 50,
at mga pinuno ng mga sangpuan, at hayaan nilang hatulan nila ang bayan sa lahat ng panahon, at mangyayari, na bawat dakilang bagay ay dadalhin nila sa iyo, ngunit ang bawat maliit na bagay ay kanilang hahatulan, sa gayo'y magiging magaan sa iyong sarili, at kanilang dadalhin ang pasan na kasama mo. Kung iyong gagawin ang bagay na ito, at utos sa iyo ng Diyos, kung magkagayo'y iyong matitiis, at ang buong bayang ito ay uuwi rin sa kanilang dako sa kapayapaan. Sa gayo'y dininag ni Moises ang tinig ng kanyang biyenan, at ginawa ang lahat ng kanyang sinabi. At pumili si Moises ng mga lalaking magagaling sa buong Israel, at ginawa silang mga pangulo sa bayan, mga pinuno ng 1,000, mga pinuno ng 100, mga pinuno ng 50, at mga pinuno ng 10. At kanilang hinatulan ang bayan sa lahat ng panahon, ang mga mahihirap na kaso ay dinala nila kay Moises, ngunit bawat maliit na bagay ay kanilang hinahatulan. At pinayaon ni Moises ang kanyang biyenan na umalis, at pumunta siya sa kanyang sariling lupain. Si Moises ay hindi higit na tinagubilinan ng kanyang biyenan. Pinataas siya ng Diyos ng husto at gumawa ng mga kababalaghan sa pamamagitan ng kanyang kamay. Gayunpaman, hindi ikinatuwiran ni Moises na siya ay pinili ng Diyos upang turuan ang iba, at nakagawa ng mga kamanghamanghang bagay sa pamamagitan ng kanyang kamay, at sa makatuwid ay hindi niya kailangang turuan. Masaya niyang pinakinggan ang mga mungkahi ng kanyang biyenan, at pinagtibay ang kanyang plano bilang isang matalinong pagsasaayos. Dito nagtatapos ang Kabanata 17. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.